afternoon po, Sir Ruel. Ayan, kumusta po kayo? Kumusta po si Ma'am Luz? Ayan, andito po ako ngayon sa bahay. Nakauwi ko lang kasi mayroon po akong ilalapit po sa inyo na na may sakit po. Siya po ay na-aksidente noong February first week or magsi-second week po. Ay isinakay ng anak niya sa motor. Dahil siya po ay mahilig po siya sa mga balabal po ba yung mahahaba pong mga damit. So yung pagsakay po niya ng motor, nung pinandar na ng anak niya, hindi pa po siya nahulog, sir. Nung siguro ilang kilometro, ay wala pang kilometro, ilang ano pa lang, kasi malapit lang sa bahay nila yung pinakahulugan niya. Nahulog po siya. Nahulog po siya, nagpagulong-gulong sa sir. So, na ano po yung ulo niya, na nabiyak po. Ay, dinala po sa hospital sa sa Tayo Pangasinan po, sir. Pero nakoma po siya ng 9 days. Kaya ang akala po namin wala na siyang, talagang mamamatay na po siya. Pero nung ilang araw pa rin niya sa Tayo Hospital po sa APDX ay i-transfer po siya sa Dagupan City para maano po, sir, operahan po yung ulo po niya. So, dahil po doon, sir, sa pagpunta po niya sa Dagupan, nag-operahan po siya. Kasi yung ulo po niya talaga, ang laki ng niya. Ang buhok po niya talagang mahabang-mahaba po noon, sir. Pero, ginupitan po siya nung siya ay operasyonan na, sir. At malayo po yung Dagupan City dito sa amin. At saka po, sir, yung ngayon po ay nagme-maintenance po siya at wala na po siyang gamot. So inilalapit ko po sa inyo para may pambili lang po siya ng gamot kasi yun ang importante po sa kanya. 3 araw na pong hindi umiinom daw, sabi ko. Nakita niya kasi ako dyan sa kalsada, sir. So sabi ko, itatry kitang ilapit kay Sir Rowel Lipat, sabi ko. Ang asawa po niya kasi, sir, minsan mayroon po, minsan wala. Pero nung po siya, binantayan po, talagang wala po silang pagkuhanan talaga. Dahil yung asawa po niya ang nagbabantay sa kanya sa hospital, minsan yung anak niyang babae po, sir. Pagtapos nung talaga siya, yung bang mainiilagay dito sa kabinubumba, pag i-stop po nila yung pump, i-stop din yung paghinga po niya. So marami rin po silang sakripisyo para sa kanya. Ngayon ay naalala po niya, kasi dumaan po ako doon sa kanya kanina. Sabi niya, ante, pasensya na po kasi may utang ako sa iyo na 42 pesos dito sa tindahan ko. So sabi ko, wag mo munang isipin yun, ang isipin mo kung paano kang bumalik, sabi ko sa kanya, sir. Laging nakaupo po sa wheelchair kasi mahina po siya, hindi po siya masyadong makalakad, sir. At naitaon pa na na-stroke din siya. Na po siya, nagka-conflict na po yung kalagayan niya, sir. So ako humihingi po ng sir, ng tulong para sa inyo, para kay Gracia. Si Gracia po, malapit din po ang bahay nila sa amin, kapitbahay po natin. Sana matulungan niyo siya. Motorcycle victim, accident victim po siya. Maraming salamat po, sir. Good afternoon po, Sir Ruel. Sir Rowel. Sir, humingi po sana ako ng tulong po sa inyo kasi na motor po ako, sir, accident po. Ngayon po, 9 days po ako sa hospital na comatose po. Pero itinakbo po ako sa Dagupan po. Doon po ako inoperahan po sa ulo, Dok. Ay, sir, ito po ang opera ko po sa ulo po. Ngayon po, nahihirapan po ako po magsalita kasi na stroke rin po ako na po, tapos problema pong gamot po, sir. Hihingi po sana ako ng tulong po sa inyo. Buti andito po si auntie po na nagbibigyo sa akin para makahingi po kami ng tulong sa inyo, Sir Rowel. Yung asawa mo. At saka yung asawa ko po kasi minsan may trabaho po, minsan wala po.
Kaya po, may anak po akong 7 po. Wala po akong hindi po kami makatrabaho po kasi ganito ang nangyari sa akin, sir. Maraming salamat po. Kailan yung nangyari sa iyo? February 5 po. February 5. Opo. February 5 po, naoperahan po ako sa ulo ng February 19 po. Yun na po, nagsabay na po ng coma na na tumaas po ang BP ko po, na high blood pa po ako. Kaya naka-wheelchair po ako kasi mahina po paglakad po. Maraming salamat po, sir. Sir Ruel. Sir, sumakay po ako ng motor, sir. And yung balabal ko, kinain ng ng kadena po. Doon po ako na tinapon po nung nakain po ng kadena yung balabal ko sa liig po na diretso na po akong talapon sa kalsada po. Na una po tutulo ko na po semento po. Hindi ko na po alam ang nangyari po kasi nawalan na po ako ng malay. Ako sa hospital na comatose po ako ng 9 days. Tsaka po tinakbo po ako sa Dagupan po sa Region 1 po. Inoperahan po ako doon ng ulo po. Naduguan po yung utak daw, sabi po ng doktor. Ayan po sir, dito po nangyari yung pagsakay po niya ng motor. Iwan ko kung ito yung motor nila. Mula po dito. Ayan. So, yung balabal po niya kasi nakain po ng kadena. Kaya nahulog po siya. Ipapakita ko po saan po siya nahulog. Sir. Kawawa naman po kasi siya. Sinasabi po niya wala na siyang gamot. 3 araw na po daw na wala pong gamot. Dito po. Mula doon po sa una kong binidyo hanggang dito po. Yung victim po. Ayan. Buti po dito. Ayan dito po. Dito po mismo. Puro dugo daw dito noon. Ayan. Dito mismo po siya nahulog. Kasi yung ulo po niya, sir, nabasag po. Maraming dugo ang naipon daw yung mga dugo sa ulo niya. Kaya nung dinala po siya sa provincial hospital po sa Dagupan City, doon po inoperahan siya. Kasi ang alam po namin, wala na siyang buhay talaga. Kala namin mamamatay na siya. Pero siguro may purpose pa si God. Dahil wala namang inaasahan ng mga anak niya, kundi ang natagapagtanggol ko, kundi ayon si Gracia. Ayan po sir, sana'y matulungan po natin siya. Sir, inilalapit ko po sa kanyo. Yung opera talaga niya, malaki po yung Wala na daw siyang dito sa gilid po yung inoperan nila. Kaya nakakatakot pag nauntog po yun sir. Maraming salamat po sir. Thank you so much. Ayan. Kilala ko kasi sila, sir. Ayan. So, pauwi na po ako. Thank you so much again.